isipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. 60 radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Igaya, kumusta maradyaw na buntag na sabang sa Ijotanan? Ako si Radyoman Gaydol, futyo makikiiba na isabang din sa Tuesday edition and straight to the point. Straight to the point. Headliners. Sa mga headlines nato para kuman na adlaw, Martes napit sa 19 ng Mayo 2026. Investigasyon nasa nahitabong vehicular accident na mikalas sa kinabuhi sa 23 anyos na rider taga lunsad ng kapulisan. Suspechado sa search warrant operation ng PNP na kasuhan na. Samtang nga dyan isa ka 28 anyos na babaji na may kasong 2 counts of murder na dakpan sa taga-pahigadon na operasyon ng PNP. Dagsang saba sa katapusang adlaw sa mobile o voters registration na nakomilik sa labi na sa katapusang adlaw ni ini kagahapon. Kapin na 20 ka mga kabataan na nudaog sa nakalain-lain na international competition taga pasidunggan ng sangguniang panlalawigan. Samtang dyan ipagataas isab sa presyo sa petrolyo kuman na adlaw. Amo dyan nato mga headlines sa ato mga balita para kuman na adlaw, Martes na isab, sa 19 na ng Mayo 2026. Straight to the point. Pag-isayran nato kuman ang pinaka-latest update sa lakat sa ato panahon, ini si Engineer Francis Simorlan ng Pag-asa, Surigao. DXRS Weather Report. Mayong buntag mao kini ang pinakabagong update sa panahon diri sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Island karong Mayo 19, 2026. Ang intertropical convergence zone padayon kini makaapekto sa southern Mindanao ug diri sa atong sa Surigao del Norte ug Dinagat Island ang makaapekto ani sa ato ang mao kini ang easterlies. O tungod ni ini ang tibuok Surigao del Norte o Dinagat Island makasinati og may pagkamampangunuron ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa pagpatak-patak ka pag-ulan o dalugdog o posible kini ang kilat o pagbaha sa dahili o sa yuta kung adunay dalugdog nga masinati sa inyong barangay. Hapsay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangan ngadto na sa amin ang silangan direksyon ug hapsay ngadto sa kasarangan ang balod sa kadagatan nga adunay sukod sa wave height na 0.6 ngadto na sa 1.2 meters. Taas ang tsansa nga mainiton ang dagan sa panahon. Giabisuhan ang mga katawhan sa pagpangandam batok sa mainit na panahon labi na sa may kautuhon hangtod na sa kahaponon. Hinuon posible gihapon ang nahibulag, lumalabay ug dili magdugay ng mga pag-ulan o dalugdog
nga pwedeng makaapekto sa duha ug daghang pang barangay. Giabisuhan ang katawhan nga mangandam sa posibleng pagkilat, pagbaha o pagdahili sa yuta kung adunay dalugdog nga masinati sa inyong barangay. Magatang sa thunderstorm o rainfall advisories nga posibleng ipagawas gikan sa Pag-asa. Ang sukod sa temperatura diri sa Dakbayan gikan sa 26 ngadto na sa 34.4 antas sentigrado. Ang adlaw musubang karong buntag sa alas 5:17 ug mosalop karong hapon sa alas 5:52. Mao katong latest update sa lakas sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao kini si Francis Simola. Weather Report. Straight to the point. Salamat Engineer Francis Simurlan ng Pag-asa Surigao. Alas 6:27 na oras sa toda sa ato anan na Downey Rock Daraba Bango-Bango. Isa ka 28 anyos na babaji na may kasong 2 counts of murder ang dakpan sa taga-pahigazo na operasyon na nato mga otoridad. Ini ang detalye sa report ni Radyoman Gerson Fuentes. DXRS Radyoman Report. Nadakpan sa mga otoridad sa gilunsad nga Oplan pagtugis operasyon ni Antong Milabayng adlaw sa lungsod ng Sison, Surigao del Norte ang gikonsiderang 28 anyos nga babadjing adunay kasong 2 counts of murder ang nasikop kini pinasikan sa gihimong operasyon ng CIDG Surigao del Norte sa tabang usab sa Provincial Field Unit ng Regional Intelligence Unit 13 o mga kapulisan sa Sison Municipal Police Station. Malampuso nga milunsad og pagsikop basa og pinasikan sa gahom sa Wardo Bares nga giisyu sa Regional Trial Court Branch 32 Dinagat Islands ang kasong 2 counts of murder. Ubos usab kini sa Article 248 sa Revised Penal Code, ubos sa Criminal Case Number 16296 o 16297 nga parehong walay piyansang giatubang. Ang 28 anyos nga babadjing nakilayan lamang sa usa ka nagalang anghila nga most wanted person isip top number 10 sa e-warrant system base usab sa gipagawas nga datos usab sa PNP na kundiin na sayra nga kanhi badya kining membro sa CPP NPA nga naglihok usab sa bukirang bahin sa maong lungsod og nasikop kini pinasikan sa gihimong pagsilbi ng warrant of arrest og ana kuman sa kustudiya nan CIDG Surigao del Norte ang nasangpit nga dinakpan human nga migawas usab ang warrant of arrest nga giisyu sa korte pinasikan og gipatuman usab kini sa mga kapulisan pagsikop og pagpresentar sa mga dokumento ay gidala sa ilahang buhatan. Kini inyong radyoman sa RMN DXRS Surigao, Gerson Galo de la Fuentes, Tatak RMN. Straight to the point. Alas 6:30 na oras sa toda sa ato sa Marjaw na kabubuton ng ACS Manufacturing Corporation ang tighimo ng Unique Maximum Toothpaste. Sa ato pagpapadadyo na sa ato mga impormasyon sa na mga balita taghimo ako man ang opisyal na pamahayag sa naitabong pagkadisgrasya ng isa ka 23 anyos na batanon dito sa may tulay na sabang nandiyato na milabay na pizza 17 anan buntag o sa pamilyang Aldonsa pagawas ako man na ila opisyal na pamahayag sa para sa paghatag anan pagpasalamat isa ba sa nagpaabot anan mga pasubo labi na mga kaibanan o mga amigo o kapamilya na may paabot na pasubo sa nahitabo sa 23 anyos na nadisgrasya didon sa may tulay na barangay Sabang nandiyato na Mayo 17, 2026 namatay si Christine May Riquizo Aldonsa o taga Butchag na pamilya sa ila opisyal na pamahayag na nasubo sila sa amo na panghitabo og lakip na niini na nangadyo isab ng dispensa human na ubay-ubay isab na gusto isab ang ngadyo sa ila habig kapahinasan nahitabo kay Christine May Riquizo Aldonsa. Sumaya pa sa ila pamahayag na dato na Mayo 17, 2026 bana alas 7 ngadto na alas 7:40 sa buntag na lambigit si Christine sa inin tagatawag na single vehicular motorcycle accident dito
diyon sa tulaynan barangay Sabang inin syudad og taga-deklara ini siya sa isa pagka-discuss siya banabana na namatay alas 8:52 sa buntag anan Mayo 17 adong Domingo. Si Christine iban sa isa tuyo ka mga amiga o amigo na may balik gikan pasingud na unta sa syudad gikan sa Sadyo na pagpaygadon na himo na pagpangaligo adilon sa may barangay Ipil o sumaya pa wayay nahitabo na kasugat ani ini o bisan na wayay inkwentro na nahitabo tali na sa isa pagka-disgrasya samtang sila iba na sa isa grupo na mga amiga o amigo nakainom sumaya pa sa iba na sa isa mga barkada iba na may kumpirmar isab na sila matud pa uli na daon pa sa Marajaw na mga panghuna-una o naghimo sa isa pagsakay iban isab an ija mga kaibanan o samtang ini sila nagbiyahe pasingod na sa amuna tulay matud pa kalit na mihimo o nahitabo amo na disgrasya o na wadan sa kontrol sa isa taga sakyan na sakyanan o motor single o isa ka post-mortem procedure isab ang taga himo sa lawas ni Christine o taga Butchag na rason sa ija kamatayon na tagtawag na traumatic brain injury secondary to a motor vehicular accident. O si Christine na daon nang gipahimutang sa paghayaan sa ija patayng lawas ni ini diyan sa may Aldon sa funeral homes. Straight to the point. Alas 6:34 na sa ato pagpadadyo na sa ato ang mga impormasyon na asanan ang mga balita. Isa-isa paghimoan na malampuson na mga kalihukan isab na kagamhanan sa syudad labi na sa pinakabag-o na mga taghimoan na mga kalihukan dinhi sa ato a syudad o kuman na bag-o malampuson ang taga-pahigadon na pagpahigadon anan ini na mga kalihukan pariyo sa Tabanog Festival na mihimo o gipahigadon na daton ang bilabay na adlaw taga Butchag pa na malampuson na pag-intra isama sa mga partisipante na diin nakadawat na nagkalain-lain na mga papremyo sa nagkalain-lain isab na kategorya atol sa opening day activity o lakip sa pagpanguyo ng Local Youth Development Officer Attorney Cristila Grace Calderon Bunyel o iban pa ng mga opisyal sa syudad o may gawas sa amuna festival ang mga mananaog amo ini na musunod special awards ang nahikadto kay most eco-friendly kite Michael Jan Borja, best in team Team Mano og best in creative kite si Igil o Ligia Refas o mananaog isa ba sa nagkalain ng mga kategorya maglangkob na sa Kids on the Spot Kite Making Champion si Juni Pipoy, first runner-up Jonathan Guevara, second runner-up taga-Purok Sai San Juan, medium kite category ang champion Victoriano Dildo, first runner-up Kian Liroza, second runner-up Team Aguila, ang large kite category champion Team Nakisa, first runner-up isab ang Team Bunutan, second runner-up Team Cordova. Sa kite fighting champion ang Team Purok 5 San Juan, first runner-up Victoriano Dildo, second runner-up Kian Alruza. O iban sa tema na sa pinaka-primero isab na Tabanog Festival na makusog na hangin, makusog na suligaw kabilin kinaijahan sa kauswagan. Ang muna festival ay nag-promote isab na ini na environmental awareness na pagpreserbar sa kulturang suligaw nun o ang pagpaligon sa partisipasyon ng komunidad labi na sa atong mga kabataan samtang nag-celebrar kuman sa nagadaiyang mga talintonan ato ang mga kabataan. Straight to the point. Alas 6:36 na sa ato pagpadadyo na sa ato ang mga impormasyon na sa na ang mga balita daoy pagtaas na isab sa
presyo sa gasolina kuman na adlaw. Ini amoy tag-confirmar isab na Department of Energy na diin nagtaas na isab na presyo sa gasolina human isab na matud pa sunod-sunod isab na mga pagtaas na dato na milabay na simana o taga-butyag pa na taga-anunsyo kasadyo gahapon isab ng Department of Energy o Department of DOE ang pinakabag-o na pag-alihok na isab na presyo sa produktong petrolyo kuman na sadyo sa buntag Martes ang kundiin gikatakda na nagtaas ang gasolina diesel samtang may rollback isab sa kerosene. Sa Energy Secretary na pamahayag butyag na maabot sa 1.21 o piso asa ng 21 centavos kada litro ang pagtaas ng gasolina samtang 2 pesos 82 centavos isab kada litro sa diesel. Nagpatuman isab ng rollback o pag-ubos sa presyo sa banapana 2.21 o 2 pesos 21 centavos kada litro sa presyo na kerosene. Sa Metro Manila o iban pa ng mga highly urbanized cities may abot ang pagbaligya na diesel kada litro 97 65 samtang gasolina isab adjao na sa 73 68 o 108 isab kada litro niini 73 nga tuna 108 kada litro sa gasolina. Tunga-tunga sa ini na panawagan ang kumanan pipila ka mga oil companies na ibasura ang mandatory price adjustment system taga-butyag isab ng Department of Energy na taga-tanaw na nila kuman ang tagpatigbabaw ng mga polisiya sa nantagtunan kung kinahanglan ba ini i-adjust o sumaya pa na ilatag himo isab ang pagtanaw sa mga gasto sa mga kumpanya sa suppliers sa non-freight. Nakigalambigit isab ang Department of Energy sa mga oil firms human ang mga pagsumiter ng ilang mga datos sa nanggastuhan. Subay sa datos ng Department of Energy ang average fuel inventory sa nasud daon sa 45.33 centavos o 45 pesos 33 centavos kada adlaw mas ubos kumpara sa 50 pesos 7 o 50.7 ang adlaw na dato nakalapay na simana. Straight to the point. Alas 6:31 na sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa mga balita. Nagpagawas isab ako man na nadugang ang mga pagpahayag ang mga tour guide dito sa General Luna, Siargao, Surigao del Norte o nagpagawas ini kuman na mga pamahayag kabahin na ini sa mga panitabo isab dito sa lokalidad na General Luna, Siargao Island labi na sa mga pinakabag-o isab na mga paghimo na mga panghitabo dito o sa pinakabag-o na mga pagpadayag isab na mga grupo sa mga tour guide mi hatag ini sila na dugang na pagpasabot isab o matud pa an ila at himo na mga pagpadayag isab anan ini na mga nahitabo dito sa palibot na Siargao labi na ang kalambigitan isab na napipila ka mga langyaw na turista o sa pinakabag-o na mga pagpadayag ni ini at butyag na mihimo sila isab kuman na paddazo na mga koordinasyon sa nagkalain-lain na mga ahensya isab para dini mapatunay o mapatuman ang kultura na sakto o mahimong patas isab para sa mga turista o tanan ng mga turista na musuyod didon sa General Luna, particular na sa mga nagsuroy-suroy didon sa ilang mga tagatawag na mga tourist destination. Alabi na kuman sa pagdagsang na nadaghan ng mga turista o taga-paningkamutan isama na ini mapaabot ang hapsay na pagpatas na pagtratar sa mga tanan na mga turista na musuyod didon sa General Luna. Taga-butyag pa na ang General Luna Tour Operators Association ang mikundina isab sa bisan uno ng mga bayolente ng mga pagpanhasi o dili pagrespeto o dili
rajaw ng mga pamatasan sa ila komunidad bisan pa kung sino ang nalambigit malangyaw man o malukal. Taga Butyag ana Siargao ang welcome ang tanan na klase bisan uno ng mga estado ng mga turista na musuyod didon iba na sa ilang marajaw na pagtratar isab o isip ang mga bisita sa isla ang ila isab taga respetuhan ang mataga isa ang kultura ni ini ang komunidad o ang mismo balaod. Nahimong issue isab ang kabahin na ini sa mga nasyonalidad o ini mga langyaw na musuyod isab didon na sa amo na isla labi na dito sa General Luna ang matud pa dili ko na hinumuan na sa tanan na mga turista na musuyod kun dili ila tag himuan isab na aksyon ang pipila ka mga individual na dili amo himo isab sa pagtratar sa pagrespeto sa kultura o lakip na sa isig kaingon. Taga Butyag pa an race or nationality o an aksyon ng isa ka individual an dili nagpasabot ini sila tanan na naghimo labi na sa isa ka individual na mihimo ang mga salaod. Taga Butyag pa na General Luna Tour Operators Association ang mitindog kontra na sa diskriminasyon, racism o lakip na dili marajaw na pagdumot sa bisan uno na klase na pagtratar sa matag isa sa mga bisita na musuyod didon sa amo na isla labi na sa General Luna. Og ang tourism stakeholders isa pa na nawagan ko man sa kalma, responsable na dialogo iban na sakto isab na mga koordinasyon sa mga otoridad samtang ila isab taga tubag ang pipila ka mga individual na nakahimo na mga salaod labi na ang paddajon na ako man ng mga pagpaningkamot na mahimong matud pa marespeto o lakip na ni ini na luwas ang tanan ng mga lugar na katuan ng mga bisita didon sa Siargao particular na didon sa General Luna. Ang isa ko man ang General Luna na paddajon na daghan ang mga nag-abot-abot gihapon na turista ako man na summer season o malampuson gihapon ang pagbantay sa ato ang mga otoridad o taga Butyag pa na paddajon ang pag-arang anan ini na mga bisita didon sa General Luna particular na ang skate road sa may barangay Malinaw na taga Dagsang kada adlaw anan mga local tourist o lakip na sa mga langyaw turista. Taga Butyag pa isab na Philippine National Police dito sa lungsod ng General Luna na paddajon ang ila koordinasyon isab sa tanan mga ahensya o paddajon ang ila pagsiguro sa luwas ng mga lugar o lakip na niini ang seguridad ng tanan ng mga lokalidad o mga turista. Straight. Alas 6:44 na ini ko man ang dugang pa na mga update kung ono ka matud pa pag-implementar anan ini na presyo sa gasolina kay Martis man dao na ba kaisaban an kumana sa sa buntag sa presyo sa mga gasolinahan dinhi sa ato syudad. Ini ang detalye sa report ni Radyoman Gerson Fentes. TXRS Radyoman Report. Gipatuman usab ang laing presyos pagsakas presyos petrolyo dinhi sa tuang syudad labi na gyud sa mga nagadayang gasoline station na kundiin na tagbisita kaganinang buntag ang mga nagadayang gasoline station sa Armen DXRS din mi patuman na kini sa price increase sa gasolina nga misaka sa mobalor piso og 20 centavos samtang ang diesel misaka usab sa presyo nini nga ana sa 2 og 80 centavos. Ang rollback usab sa kerosene na siplatan usab nga anaan ako man sa 2 pesos kada litro. May patuman sa price increase o price rollback ang Caltex gasoline station. Ang espesyal nga gasolina 98.52 pesos kada litro. Ang diesel anaan ako man sa 80.52 pesos kada litro. Samtang ang regular nga gasolina 96.31 pesos kada litro. Ang Petron gasoline station may patuman usab sa price increase sa XCS kon espesyal nga gasolina 95.20 pesos kada litro. Ang diesel 80
91.50 pesos kada litro, ang regular 94.20 pesos kada litro, samtang ang kerosene may patuman usaba sa presyo sa 313.50 pesos kada litro. Mao kanito mga nahipos nga impormasyon labi na gyud sa pagpatuman sa price increase o price rollback sa petroleum products kuman adlawng Martes pinsa 19 na sa buyan sa Mayo tuig 2026. Kini inyong radyoman sa RMN DXRS Surigao, Gerson Galo de la Fuentes, Tatak, RMN. Straight to the point. Alas 6:47 na oras ato na sa ato sa Marijaw na kabubuton ng Ginebra San Miguel at tatak ng tapang tatak Ginebra. Sa ato pagpadadyo na sa ato mga impormasyon na sa na mga balita tagdagsang ang katapusang adlaw sa voters registration kahapon na adlaw didon sa Maya City Mall, Barangay Luna ini na syudad. Gikan alas 8 waya pa mag alas 8 sa buntag, may dagsang na ang kataas na linya sa mga miapas sa katapusang adlaw sa voters registration. Ini ang sagad isa mahitabo panahon na sa andaon na katapusan o mga deadline na anan ini na mo na mga kalihukan sa Comelec. Tagabutyag pa na grabe ang pagponsisok kahapon na adlaw didon sa may City Mall sa Barangay Luna na diin gikan pa sa nagalain na mga barangay ang nagapaygaton anan inin mga paglinya, pagatang-atang, lakip na niini ang mga bag-o na mga butante labinaan ato ang mga kabataan na nagbangidaron pa ng 15 anyos. Sagad isab sa katapusang adlaw sa pagpaygaton sa amo na last day of o deadline na voters registration amo ang pagdagsang nan inin ang mga baryohanon gikan sa naglain-lain ng mga barangay na nagpaygaton sa ilang pag-transfer sa lain na barangay para sa inin katapusang adlaw sa voters registration. Tagabutyag pa na amo isab ini hitabo sa iban pa ng mga kamunisipyuhan o iban pa ng mga lugar din sa Pilipinas. Diin na grabe na paghimuanan ini na pagkatapusang adlaw sa pagdagsan nan ini na kalain-lain na mga butante para na sa barangay Iskaya elections. Kung nato kayo duman na may labay pa na tuig pila ka buyan ang pagpaygadon sa ini na voters registration labi na sa mga satellite registration didon sa mga dagko na mga mall to para dinhi matagan na lugar gajud na tanan sa ini na pag-rehistro sa umabutay na eleksyon na alabinaan pagtaas isab anan ini na mga nagparehistro na mga minor de edad na nagpagidaron na 15 anyos. Tagabutyag pa na gikatakda ang barangay SK elections kuman Nobyembre 2, 2026. Tagatakda isab na himuon pa ang pag-ihap isab ako na uno ka daghan na mga nagparehistro kuman sa umabutay na SK barangay elections. Straight to the point. Alas 6:50 na sa ato pagpadadon sa ato ang mga impormasyon asanan ang mga balita tagapasidunggan na tuod anan konseho sa probinsya na Surigao del Norte nagkalain-lain ng mga tinunan sa nagkalain-lain isab na mga tunghaan na nag-intra na ni mga international school activities o mga kompetisyon o kuman na bag-o na pipila ang mga tinunan na nahatagan isab na mga pagpasidungog para dinhi ma-inspired pa o lakip na niini na ma-motivate pa na tanan para dinhi sa ini na ila pag-intra o ini agig pagdasig isaba sa ato ang mga kabataan o mga tinunan o tagahimuan mga pagpasidungog isab paghatag ng mga sertipiko sa naglain ng mga tinunan sa muna mga tunghaan dinhi sa syudad para dinhi maghatag isab na inspirasyon sa iban pa na mga
mga tinunan para dinhi madahig pa sila sa pagpaningkamot at sa nagkalain-lain na mga kompetisyon na ilataga imtrahan na alabi na sa gawas sa nasod. Malipayon isab na amo na mga tinunan na mihimo anan inin amo na pagdawat asanan pagkilaya sa ila alabi na ang Department of Education o iban pa na mga magtutudlo na naghahatag isab anan inin ila mga pagpaningkamot para dinhi mapalapdan pa ang kahibayonan ato ang mga tinunan. 20 ka mga estudyante o tinunan ang tagatagan kagahapon atula sa sesyon regular na nasangguni ang pandalawigan sa pagpanguyo ni Vice Governor Gida Gokyangki. Ang 20 ka mga estudyante tagatagan ng pasidungog ng mga sakop sa sangguni ang pandalawigan human ang ilang mga pagdaog sa mga international competitions. Straight to the Alas 6:52 na sa ato pagpadadyo na sa ato ang mga impormasyon sa mga balita naghimo isab akuman na nadugang na mga pagpasabot isab na ato kagamhanan na nakapili na sila na bag-ong Department of Budget Management Secretary o anbatan ong professor kuman na si Kim Robert De Leon an matud pa tagtakda na manumpa kuman na adlaw Mayo 19 atubangan kay Presidente Bongbong Marcos Jr. sa edad na 32. Si De Leon na ang pinakabatan-o na miyembro ng gabinete o takilaya ini sa isa pagka-eksperto sa fiscal management, organizational reform sa digital transformation. Nagtudlo si De Leon sa National College of Public Administration Governance ng University of the Philippines sa Diliman. Nagtapos ini ng mga magna cum laude ang gikan sa NCPAG nandiyaton na tuig 2014 o si Jaan Kanhi Budget Department's USEC o Undersecretary para sa Organization and Systems Improvement and Information Communications Technology Groups. straight. Alas 6:53 na sa ato pagpadadyo na sa ato ang mga balita. Formal nang nag-convene forthwith kahapon na adlaw ang Senado isip impeachment court kalabot na sa impeachment proceedings kontra na kay Vice President Sara Duterte. Nanumpa na ang mga senador sa nakasukbot na ng color maroon na robe. Hudyat na sila nagtindog isip senator judges para sa umabutay na impeachment trial o taga-butsyag na taga-panguyuhan na muna pagpaygadon sa inin na muna pagpahigadon sa ila pag-convene para na ini sa taga-himo na impeachment proceedings kontra na kay Vice President Sara Duterte. O kahapon isab na adlaw taga-butsyag isab na naghimo isab nagpaymutang isab kagahapon na bag-ong committee chairman ang mga miyembro ng minority na taga-tangtangan ng chairmanship o taga-butang subli na Senado ang mga bagong committee chairmanships ilayom isab sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Upat ka mga senador na miyembro na kumanan minority bloc ang taga-tangtangan ng chairmanship sa ila komitiba. Lakip na nan ini si Senador Riza Ontiveros na kani chairperson ng Committee on Health na taga-pulihan ni Senador Bongo. Si Senador Bam Aquino na taga-tangtang na chairman ng Committee on Basic Education, taga-pulihan ni Senador Lorin Ligarda, Committee on Public Services na taga-panguyuhan kanhi ni Senador Rafi Atolfo na kuman kay Senador Dante Marcolita na o si Senator Erwin Tulfo na kanhi chairman ng Senate Committee on Games and Amusement, tagpulihan ni Senator Jinggoy Estrada. Nagpabilin isab ang chairman ng Culture and the Arts Committee si Ligarda, si Senator Pia Cayetano isab na nagpabilin chairperson ng Ways and Means, Sustainable Development Goals o Energy. Sigo paghihapon ang chairman ng Sports Committee, Senator Joel Villanueva, chairman ng Higher Technical Vocational Education. Si Estrada, balik isip chairman ng National Defense o Security. Senator Robin Padilla, chairman paghihapon ng Public Information, Mass Media o Cultural Communities o Muslim Affairs. Samtang duha isab ang tagkonsidera na puli kay Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee, sila Senadora Pia Cayetano o Marcoleta.
Alas 6:52 na sa ato pagpadadyo na sa ato ang mga impormasyon na sa mga balita ato na sayran dito sa gawas sa nasod. Miabot na sa sobra 100 ang namatay o sa sobra 390 ang pinatagatuan na may kaso na Ebola sa Democratic Republic of Congo. Sumaya pa sa African Center for Disease Control Prevention. Nakalista isab ang virus sa Uganda kundiin may duha ka mga kumpirmadong kaso o isa-isab ang namatay. Kabahin sa mga kumpirmadong natapnan isa ka Amerikanong doktor sa DRC na ni agi sa Germany para sa amo na matud pa aktibidad. Tag-report isab na isa pipila ka mga Amerikano ang posibleng na-expose sa virus na kasamtangan tagtabangan ko man ng gobyerno ng Estados Unidos. Nauna nang tagdeklara ng World Health Organization kunho an outbreak isip public health emergency of international concern pero ladyo pa na mahimong pandemic pero tagapaymangnuan ang higpit na pagsunod sa mga patakaran labi na sa paglubong ng mga namatay tungod sa taas ang hulga na mokanat ang virus. Nagpatuman na isab ng border screening ang mga duol na mga kanasuran na pareho ng Rwanda o Nigeria isip lakang sa paglikay sa amo na virus. Sumaya pa ng US Centers for Disease Control Prevention ubos ang hulga ni ini sa Amerika pero kinahanglan na tag-i-monitor ang mga biyahe gikan sa apektadong lugar na moagi sa Amerika. Gawas ni ini nagpagawas na isab ang Estados Unidos ang level 4 travel advisory ang pinakataas ang pahimangno kontra sa mga pagkanto sa DRC. Sa kasamtangan waya pay aprobado na tambay o bakuna kontra sa amo na Bondi Bogyo strain ng Ebola. Amo na nawagan ko man ang Africa sa ang World Health Organization sa publiko na sundon ang mga protokol sa palig-unon ang surveillance sa komunidad para mapugnan ang pagkanat ng amo na virus. Straight to the point. Alas 6:58 na sa ato pagpadadyo na sa ato ang mga impormasyon sa na balita ato isab na sayran na mihimo isab ako man na mo matud pa no himo isab ako man na mga pamahayag na ato kagamhanan labi na ang Bangko Sentral na Pilipinas na grabe gud ang pag-ubos sa kantidad na ato peso batok na sa dolyar o grabe ang pagkahagsa ni ini subling ami ubos ang kantidad ng peso kontra dolyar sa unang trading pa lamang kuman na simana o sumaya pa ng Bankers Association of the Philippines mi ubos ng 2.9 centavos ang kantidad ng peso o nagsirado sa 61 peso 75 ang matud pa dollar kahapon na adlaw. Mas ubos ini kumpara sa kanhi record low na 61.72 sa paggasirado na inin amo na trading ng jaton na Biyernes nag-abri ng 61.69 pesos og kalit na mitaas ini sa 61.64 og nahagsa sa record intraday low na 61.75. So ang isa ka dolyar mo kantidad sa aton peso ng 61 peso 75 centavos. Ang trading volume isab nahagsa ng 16.4% og sa $1 billion gikan sa kanhi $1.2 billion. Ang pag-ubos na presyo na peso o pagkahagsa ng presyo sa peso batok sa dolyar dungan isab sa pagpabilin na pagligo ng dolyar o mas taas na presyo ng petrolyo na padadyon na amoy nakaapekto kuman sa gastuhanan sa inin pag-angkat ng demand sa langyaw na inin trading. So grabe kataas na inin dollar kuman ang $1 mo kantidad sa ato peso ng 61 peso 75 centavos. Straight to the point. Alas 7 na sa buntag oras ato sa ato sa Marijaw na kabubuton anan
Megasoft Hygienica Products Incorporated ang tighimo ng lampin pants baby diaper asa sa sister sanitary napkin na mapalit na anidyo dito sa tanan ng mga Mercury Drugs nationwide o sa tanan ng mga grocery stores nationwide. Sa ato pagpadado na sa ato mga impormasyon asa na mga balita ato na siren na mihimo isab akuman na nadugang na mga himo na nadugang mga paghatag na mga pagpaklaro isab an Malacañang kabahin na sa ila pagpanimakak na nagkuyang ang National Bureau of Investigation sa pag-aristo kay Senador Ronald Bato de la Rosa og tagbutsyag na nalangan ang operasyon tungod sa panginlabot anan Senado sa tagbutsyag ako man bag-o ng Malacañang press officer Claire Castro na wayay sadyo pa sa panig ng mga NBI agent na nagsuway na ipatuman ang warrant gikan sa International Criminal Court kun ICC sa Senado nandaton ang Mayo 11 imbis na tag-question ko man ni Castro kung sakto ba na pugnan ng Senado ang pagpatuman ng warrant samtang daon sa ilayom ng protective custody si De La Rosa nakagawa si De La Rosa sa Senate complex sa waya sa buntag nandaton Mayo 14 human an overnight lockdown o ang pagpabuto-buto suyod sa amuna building. Alas 7 na sa buntag o kuman na taod ijo na mga bati ang dugang pahanay na mga balita sa Armen Network News o sundan ini sa diretso balitang Surigao. So standby kamo kuman na taod kay mga bati ang dugang hanay pa sa ato mga balita sa Armen Network News o sundan sa diretso balitang Surigao. Mo balik kita para na sa dugang na mga update o mga hisgutanan nga dyan labi na ang mga pagpaymangno kumanan ato ang mga otoridad ngadto na sa ato mga kabataan na maghimo gud ng pagsukbot na nasakto na mga protective gears o mga pagsukbot na helmet sa ini na pag labi na kung maka-drive anan ini mga motorsingle ini para malikayan ang mga insidente nan ini na tawag ang mga disgrasya na may kalambigitan isab an ato ang mga kabataan o mga minor de edad o kuman lagi bag-o isa ka minor de edad na 23 anyos ang namatay o ato isab na siren na sa pinaka bag-o isab ang mga pamahayag na ato mga otoridad na isa sa mga rason isab uno na daghan na mga insidente ni na mga namatay na nakamotor tungod isab sa waya paggamit nan ini na mga helmet. Good morning diha sa ilan ni Diana Rose Azilagon kay June Caranto, Joseph Milida ngadto kay Elma Atienza, Randy Santisa sa Amano Datoy o kay Nining Villalba Batukan na Nelly. Good morning Ma'am Gay, pa shout out ko sa Barangay Affairs sa CMO office, especially kay Ma'am Lina Lin Laurinti Antalyan, Ma'am Norjana Jamla o mga anak Ria Orozco o Ivy Orozco, Hannah Jane Orozco, God bless. Ngadto kay Josie Kagaanan ay Ayan Mante, kay Esprukotoy Diana Rose o kaya sa ato mga suking ating paminaw isab didon sa may Vasquez, Dayan Vasquez o Borromeo ang maradyaw na pagpamati o ato isab ipaabutan nato pahasubo ang ato na sa pamilyang Aldonsa labi na sa ako batchmate kay Alwin Aldonsa sa nahitabo sa isa anak na namatay sa aksidente dito sa may barangay Sabang sa tulay ng barangay Sabang dito na milabay na buntag sa Domingo anako pahasubo ato na sa pamilyang Aldonsa labi na sa kay Alwin Aldonsa. Alas 7:05 na o pamation na nato ako man ang mga balita sa Armen Network News. Kay iban ako diri sa control, Gerson Dudong Quijano, iban ni Carl Fernandez na nukadiro sa may transmitter site sa Barangay Sabang. Ako si Radyoman Gaydol Fuchu, Marajaw na Martes. Straight to the point. RMN Network News. Court at ang pre-trial para sa pagsisimula ng paglilitis. Naharap si VP Sara sa mga aligasyong may kinalaman